Sa akin po, stable job po para sa asawa ko kasi sa panahon po ngayon medyo mahirap po talaga, lalo sa akin bilang nanay, yung pambabudget sa araw-araw. At least kung may stable job ang asawa ko, madali ko pong mapupunan yung mga pangangailangan na anak ko tsaka yung aming pamilya, buong pamilya. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na humiling, ano po yung hihilingin nyo then bakit po? Unang-una sa pamilya na makakaroon ng hanap buhay para sa ikaw po ay mga pamilya, di ba? At saka yun kung para po may kailangan na ulo, may manutulong kami. At somehow, syempre gusto rin po itong center, yung nakabang nalaman dito. Kumbaga para makatulong din kung may mga kailangan rin nun. Kasi nakikita po dito sa center, madalas wala pang piling gamit eh. At kung minsan naman, natsa-tsempohan na wala kami stock na gamot. Kaya yung nakikita kong gano'n, napapaikot sila kung saan sila pupungan na dermop. Ayun ang aking nakikita. Kaya ayun ang gusto ko. Manwaya na makatulong sa kanila kahit hapaan. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na humiling, ano ang hihilingin mo at bakit? Sa akin po, baga yung hihiling ko is yung masayang pamilya. Kasi nga po ako yung bata na hindi po ako nakaranas nun na isang masayang pamilya. Kasi wasak yung pamilya ko. Baga hindi ako nakaranas ng pagmamahal ng isang magulang ama, ng ina. Bagamat meron ako nun ngayon, nakikita ko sila. Pero yung pagmamahal sa akin, hindi po nangyayari. Kasi nga, lumaki ko na walang ano nun eh. Wala akong pagmamahal ng isang pamilya. Sa tatay ko, baga pagkalaki hindi ako tinuring na isang anak. Baga nagkakausap kami, pero hindi yung gano'n na initunuturing akong pamilya na anak kita. Minsan nga po isang pagkakataon tinanong siya, katapatan po ako, sino anak mo? Baga hindi niya ako maituro na anak niya ako. Kaya yun po yung hinihiling ko na gusto kong magkaroon ng isang masayang pamilya na bakit po gusto nilin niyo? Kasi nga hindi ako nakaranas noon. Bagamat gano'n, gusto ko maranasan. Baga maging masaya yung pamilya ko na bubuo. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na humiling, ano po yung gusto nyong hilingin and bakit po? Well, sa akin, kung may hilingin man ako kay God is yung ibalik niya kahit ilang araw lang yung kapatid ko kasi marami akong regrets about dun sa dati na mga yung gusto ko ibigay, yung gusto kong gawin sa kanya, gusto namin gawin magkasama ng kapatid ko. Para na sa kanya. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na humiling, ano po yung hihilingin nyo then bakit po? Siyempre, ang hinihiling ko nga rin yung buhay at kalakasan na ibinibigay ng Panginoon. Ang kahilingan ko sa Kanya, kasi di ba sa panahon ngayon, maraming nagkakasakit, hinihiling ko sa Panginoon na kung maaari gabayan ang lahat ng bawat tao na nagkakaroon ng karamdaman. Dapat laging malakas ang kanilang mga kabangatawan at saka yung kanyang mga pangangailangan na dapat kailangan mapunuan na kahit na mahirap, kailangan din nating kay Lord natin hihingiin yun para maibigay ni Lord sa atin ang lahat ng ating magugustuhan at kahilingan. Di ba? Alam na naman ni Lord yung kahit hindi naman natin siya nakikita, alam na yan ni Lord. Kaya, Paghiling. Ito ay isang masidhing pagnanasa at pag-asa sa isang bagay na hindi madaling makuha. Humihiling ang tao tungkol sa mga bagay na iniisip nila na mahirap mangyari o makamit. Pero kung Biblia ang tatanungin, ano ang dapat nating hilingin kung tayo man ay lalapit sa Diyos? Hindi ka naman mananalangin sa Diyos para ibigay sa iyo yung kailangan mo. Hindi ganon. Kaya ka nananalangin sa Diyos para sa kanyang proteksyon, para magpasalamat, para ingatan ka niya. Pero yung kailangan mo, hindi mo na ipapanalangin yun. Alam niya yun eh. Hindi na dapat yun eh. Bahagi pa ng panalangin yung kailangan mo. Basahin natin ang 6:33 ng Mateo.
Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Magkaroon ka nung kailangan mo, hindi ka kailangan manalangin eh. Ang kailangan mo, hanapin mo yung kanyang kaharian, yung kanyang katwiran. At yung kailangan mo, idadagdag niya na lang sa'yo yun. Kahit hindi mo hingin, bibigay niya yun eh. O tuloy natin, kapatid na Daniel. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Ano ba yung ikinababalisa ng mga tao? Sa 31. Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi mo dapat ikabalisa. Alam ng Diyos na kailangan mo yung idaramitin, kakainin. Yung kailangan mo talaga, alam ng Diyos yun, even without praying for it. At nga yung hindi naniniwala sa Diyos, may nakakain at may naiinom eh. Yung mga ateista. O di ba? Ibig sabihin, yung kailangan, hindi na yun bahagi pa ng ating dapat na panalangin na ulit-ulitin mo palalo, ay lalo nang hindi dapat. Kasi kahit hindi mo hingin, pag sumusunod ka sa Diyos, ibibigay niya yung kailangan natin. Ngayon, ang pananalangin na ginagawa natin, yung ating mga kabalisahan, mga problema sa buhay, para sa proteksyon ng Diyos, pag-iingat ng Diyos. Basahin natin ang Filipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Tayong mga kahilingan sa Diyos, sa panalangin, bunga ng kabalisahan sa buhay. Sa buhay kasi marami kang ikinababalisa. Halimbawa, ikaw ay lalaki, pupunta ka sa trabaho, iiwanan mo yung asawa mo at mga anak. Minsan sa lugar nyo, merong mga taong masasama, may mga magnanakaw. Ikinababalisa mo yon. Kaya bago ka umalis, mananalangin ka, Panginoon, pakiingatan mo po ang aking asawa at ang aking mga anak, ang aking pamilya. Sana po'y proteksyonan mo sila laban sa masasamang tao. O kaya, halimbawa, sa inyong lugar, dikit-dikit ang bahay. Pag nagkasunog, maaaring masunog pati bahay mo. Nananalangin ka na, Panginoon, sana po huwag magkakasunog sa amin. Pakipanalangin mo na pati yung mga katabi mong squatter, kaawa-awa naman po. Nakakabalisa kasi yun Ganon din, marami pang bagay na ikinababalisa sa buhay. Halimbawa, sa trabaho mo, mayroon kang mga nakakasalubong na intriga. Mga kabalisahan sa buhay yan Merong ganon, kapatid, mga kabalisahan sa buhay. Yun ang mga ipinananalangin natin sa Diyos. Yung halimbawa, yung asawa mo ay nagdadalang tao, mga anak, hindi naman kaya basta-basta ng doktor halimbawa, dadalangin ka sa Diyos. Yung mga kabalisahan na yun, ang ipinananalangin natin. Pero yung kailangan mo, kahit hindi mo nga ipanalangin, bibigay ng Diyos yun. Lalo na, pagka ulit-ulitin mo pa, bigay mo pagkain sa amin araw-araw, bigay mo para bang gutom na gutom ka, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw, ulit-ulit mo sinasabi, para bigay yung Diyos, nakaka-offend sa Diyos yun.